Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM at Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurodilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa. lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. magkadurodilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Arangkada Balita. Isa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na magandang hapon Central Mindanao. Arangkada Balita. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw na Merkules, ika-18 sa buwan ng Marso 2026 at ika-28 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Naronin sa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras sa radyo natin, Caroline Abbas. 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Alrais Coca-Cola Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At atid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinswat Avenue, Cotabato City. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Base sa inilabasan ng Pag-asa, alas 5 ng umaga kanina, March 18, 2026, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng hilagang silangan hanggang hilaga at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 33.0 degrees Celsius hanggang 22.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:49 ng umaga at lulubog alas 5:54 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM.
Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraof A. Makakuha, katuwang ang DXTC radyo natin. Maging alerto at laging handa mga kabang sa Moro. Labing 4 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa ating pangunang balita, ang Bangsamoro Party or BAPA, ang isang Bangsamoro Regional Political Party, ang unang nagsumiti ng petisyon para sa pagpaparehistro sa darating na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region na gaganapin sa September 14, 2026. Para sa iba pa nating mga balita bilang pagdiriwang ng unang taon ng paglilingkod, ang opisina ni Member of Parliament Abdul Basit R. Benito ay nagsagawa ng pagtitipon ng iftar para sa mga kawani 3 araw bago ang Eid al-Fitr bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at kontribusyon. Ginanap ang pagtitipon sa ika-17 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay sinagawa sa suporta ni MP Benito na nagtataguyod ng pagtitipon ng mga empleyado para sa isang simpleng ngunit makabuluhang paggunita ng Ramadan. Sa isang iftar ay tanda ng pagpapahalaga sa patuloy na pangako at serbisyo ng mga kawani mula nang itatag ang opisina nito. Ipinaabot naman ng mga opisyal ang kanilang pasasalamat sa mga empleyado sa kanilang pinamalas na sipag, tibay at papel sa pagkamit ng mga marka ng tagumpay ng opisina sa unang taon ng operasyon nito. Binibigyang diin na ang tagumpay ng opisina ay malaki ang naitulong ng sama-samang pagsisikap ng mga tauhana para sa espiritual na aspeto ng pagtitipon. Si Ustad Sali D. Musa, consultant for ulama, ay nagbigay ng mga payo at karunungan. Binibigyang diin ang mga halaga ng katapatan, pasensya at paglilingkod sa kapwa, lalo na sa banal na buwan ng Ramadan. Labing 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abduraof Makakuha ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalaala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating
hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na ananong zinagatawa Ya Rasulullah Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah.
It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month remind us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidy and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspirations of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Anis A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsamoro. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 26 na minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon, samantala nasa line 2 si Radyo Natin Analiza Abbas. Yes, iarangkada mo na. Ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paniningil sa mga mag-aaral ng mga bayarin at kontribusyon ngayong panahon ng graduation ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Ayon kay Pangulong Marcos, gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Patuloy niyang tututukan ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino, kaya bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na nasisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Inanunsyo rin ng Pangulo na magsisimula ang serbisyong fair ng Department of Education, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan para makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduates. Sa ganitong paraan anya ay mas madali nang makakuha ng clearance at hindi rin gagastos ng malaki sa pamasahe. At yan ang report para sa Arangkada Balita. RN Analiza Abbas ng Radyo Natin FM, Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At yan ang report mula kay Analiza Abbas. 28 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa iba pa nating mga balita, isang municipal councilor sa bayan ng Paglata sa Maguindanao del Sur ang agad na nasawi sa mga tinamong tama ng bala
ng pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan sa tapat mismo ng kanyang tahanan. Nitong umaga ng Merkules, ika-18 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan, sa inisyal ng ulat ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office, nakaupo sa tapat ng kanilang tahanan sa barangay poblasyon sa Paglat at may kausap na mga kapitbahay ang biktima, si Samaon Kitalok, ng lapitan ng mga lalaking armado at agad siyang binarila ng ilang beses bago sila tumakas gamit ang isang kulay itim na motorsiklong Rossi. Ayon sa mga barangay official at mga investigador mula sa Paglat Municipal Police Station, agad na nasawi si Kitalok kasapi ng Paglat Sangguniang Bayan, sanhi ng mga tama ng bala sa kanyang katawan. Arrancada Balita! Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Arrancada Balita! Para sa iba pa nating mga balita, na mahagi ang Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE ng mga armchair na kanilang disenyo sa ilang paaralan sa ilalim ng School Division Offices na Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte nitong buwan. Sa Maguindanao del Sur, kabilang sa mga benepisyaryong paaralan ang Pandan National High School, Lumao National High School at Dato Utug Matalam Senior Memorial National High School. Samantala sa Maguindanao del Norte ay nakatanggap ng mga armchair ang Pinaring Elementary School, Bulibod Elementary School at Dalumangco Primary School. Ayon sa MBSTE, layunin ng inisyatibang ito na mapabuti ang kalagayan ng mga silid-aralan at makapagbigay ng mas maayos at komportableng kapaligiran sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Bangsamoro. Pinapakita rin ito ang patuloy na pangako ng kagawaran na natiyakin na bawat Bangsamoro learners ay mabibigyan ng sapat na suporta sa kanilang edukasyon. 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, naghain ng motion for reconsideration si Vice Mayor Dato Babstil Sinsuat ng bayan na Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte sa Commission on Electoral Committee kaugnay na desisyong na nag-disqualifika sa kanya bilang halal na opisyal ng nasabing bayan. Sa motion, iginiita ng kanyang kampo na may mga pagkakamali sa desisyon ng First Division ng COMELEC, kabilang ang di umano'y paglabag sa tamang proseso at paggamit ng ebidensyang hindi sapat at labag sa konstitusyon. Dati nang inihain ang petisyon laban kay Sinsuat kung saan inakusahan siya ng paglabag sa seksyon 26 ng Omnibus Election Code. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang tugon at pinal na pa siya ng COMELEC hinggil sa nasabing motion. Tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, na agad na nasawi sanhi ng mga tinamong injuries ang isang motoristang na-aksidente sa kanyang di umano'y pagpapatakbo ng mabilis ng kanyang motorsiklo sa pag-iwas sa mga humahabol na mga operatiba ng Police Highway Patrol Group. Naganap ang aksidente nitong Martes sa barangay Dansuli sa Isula na Sultan Kudarat. Ayon pa sa ulat kahapon,
March 17 na taong kasalukuyan ng isang radio station sa Coronadal City, kabisiran ng South Cotabato. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Ramadan greetings mula po kay Honorable Joan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahamudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalinin ang ating pananampalataya, matatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain or pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Joan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahamudin, SGA, Barm. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan ng Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang nabang sawo. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na bang Samuro. Bitako sa kong sa kinoma na Ramadanan niya na sana anyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapag ayaw na yun, lang na bang Samuro. Kailangan so kapandili diba ka, kadima piya siya sa kano Ramadan, malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siyabot naman, sa ating susunod mo, punong barangay ng Barangay Burikain, Badrulin, Santirio, Awe. Sukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa ating lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As the blessed month of Ramadan arrives, I need computer parts and accessory shop located at Sinsuat Avenue, Cotabato City. Extend our heartfelt greetings to our valued customers, partners, and entire the community. May this holy month of Ramadan 2026, 1447, Hijra Islamic calendar bring peace to our heart, patience to our soul, and blessing to our home. May it be a time of reflection, compassion, and renewed faith. We pray that our days are filled with meaningful worship, our night with tranquility, and our efforts be rewarded with abundant blessings. On behalf of the management and staff at INET Computer Parts and Accessories Shop, located at Sinsuat Avenue, Cotabato City, we wish you and your loved one a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan al-Mubarak.
to one in all. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur ako kanu Allah Ta'ala kana katingguma menem sa timpo no Ramadan. Nagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Padyalamang ko sa langon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sa langon no tupo datu utos sa Japakan Raja Malang sa ingad do Raja Boyan na kinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap dang kanulangon no balabala apagali ko. Yata no ran bagalan nakapamagayon na yun as kita no ba niya abang sa muro. Kagkakalimwa, kasompong, no mapag-isa-isa no lang no tuputan. Saki sulod na, wata na, so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines, ndulangon no kapad ang mga clan na Saki so putri, may masla utumatiman amil, putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan, putri ako bunuda si Kilbakab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch with grilled chicken inside and if deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon.
Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PIDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng kita na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. Para sa iba pa nating mga balita, nasawi ang isang lalaki matapos sa pagbabarilin sa Sitio Cowboy, Barangay Pagatin, Ono, bayan ng Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, gabi ng ika-17 sa buwan ng Marso, taong kasalukuyan. Ang biktima ay si Muhammad Al-Castalani Abang alias Jonathan, isang magsasaka at residente sa bayan ng Datupiang. Ayon pa sa ulat ng Sharif Saiduna MPS, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen bandang alas 7:01 ng gabi kaugnay sa nasabing insidente. Agad namang rumisponde ang pinagsanib na puwersa ng pulisya at mga sundalo mula sa Bravo Company, 38th Infantry Battalion ng Philippine Army. Arangkada Balita! 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, na arestado ng mga otoridad ang dalawang suspect na sangkot sa pagpatay sa 3 individual na kabilang sa tribong Maranao o Muslim na natagpuan sa barangay Santa Teresa, Lalo, Cagayan. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Fred, 31 taong gulang,
at alias Rod, 48 years old or 48 taong gulang, kapwa residente ng Buguoy, Cagayan. Nadakip ang dalawa sa isinagawang hot pursuit operation ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan dakong alas 3 ng hapon sa barangay San Juan, Bagi, Cagayan. Nakumpiska mula sa pag-iingatan ng mga suspek ang iba't ibang matataas sa kalibre ng armas, kabilang ang isang 9mm pistol, isang M16 na rifle na may buradong serial number, mga magazine at daang-daang bala, improvised firearms, rifle, grenade, mga bag at 3 cellular phone. Apat na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, tinapos na ng Commission on Election or COMELEC in Bank ang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta matapos mabigo ang mga otoridad na makahanap ng ebidensya na siya ay lumabag sa batas sa halalan. Iniimbestigahan si Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng kanyang mga campaign donors sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure o SUSE para sa halalan noong Mayo 2025. Sa isang resolusyon, pinagtibay ng COMELEC ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na itigil ang investigasyon. 50 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, magkakaloob ng legal na tulong ang pamahalaan ng Pilipinas sa 3 overseas Filipino workers na naaresto sa United Arab Emirates dahil umano sa pagpost ng mga video ng missile attack na lumalabag sa lokal na batas sa seguridad. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdag, nakatalaga ang isang abogado para sa kaso habang patuloy ang koordinasyon ng Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy sa UAE sa pangunguna ni Ambassador Alfonso Ferdinand Vera. Kinumpirma ni Cagdag na pawang OFW ang 3 naaresto at sinabi ring nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa kanilang mga pamilya. Nagugat ang pag-aresto sa umano'y paglabag sa batas ng UAE na nagbabawal sa pagdodokumento at pagpopost ng mga video kaugnay ng mga pag-atake habang pinapaigting ang pagpapatupad ng cybercrime at information laws sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Samantala, tiniyak naman ni Cagdag ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga naarestong OFW alinsunod sa direktiba na tulungan ang mga Pilipino sa ibayong dagat. 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment. Or Molibar sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema or Bapamos. Para sa ating panghuling balita, maaring madagdagan ng 45 milyong katao ang makakaranas ng matinding gutom pagsapit ng Hunyo kung magpapatuloy ang digmaan na kinasasangkutan ng Iran ayon pa sa babala ng World Food Program or WFP ditong Martes. Ayon kay WFP Deputy Executive Director Carl Scow, naapektuhan ang mga mahalagang ruta ng humanitarian aid dahil sa mga pag-atake ng US at Israel sa Iran mula noong huling bahagi ng Pebrero.
na nagdulot ng mapagkakaantala sa paghatid ng tulong sa mga lugar na lubhang nangangailangan. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain, langis at shipping ay inaasang magtutulak sa bilang ng mga nakakaranas ng acute hunger na lampasan ang kasalukuyang record na 319 million sa buong mundo. 54 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating Arangkada Balita. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Hussein, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang hapon, Sinsal, Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaallah. Mamagayong tanong, nguga kalimuatan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingan tabang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na analon zinagatawa. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ang tumakbo papalapit sa post office habang sinusubukan pang tumakas sa mga taong malapit sa insidente. Kasalukuyang inalampa ng mga otoridad ang pagkakakilala ng suspect, ngunit suspetsya ng mga ito ay pasimuno raw umano ito ng Boko Haram, ang kilalang militanteng grupo sa bansa. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Sa ating pong sports, Gilas Women, tinapos na po ang kampanya sa malaking panalo laban sa Colombia.